Yan. Walang ano yan ha. Walang pambabastos. Walang pagyayabang. Purely tanong. Bakit hindi mo makondena si Susan Yance alias the Sabi Filipino lawyer na hindi nga niya trabaho yun. Ba't niya kukondenahin yun? Oh. Kung si AMG siguro na budol ni Sabi Filipino lawyer, ay baka kondenahin niya yun. Pero yung si Sabi pa ang tumulong tumulong dito kay Ian para ma-interview ni Makagago, si Sabi ang tumutulong sa ibang mga pagkakataon katulad nung nawalan ka ng lisensya, na-revoke ang lisensya mo. Malaki na itulong diyan ni Sabi. Bakit ko kondenahin? Ba't kailangan kondenahin? Kung wala namang ginagawang masama si Sabi kay MG. Ano yun? Hanap kayo ng kakampi? Hindi nyo kaya si Sabi? Ang gusto ninyo si MG pa ang kumestyon kay Sabi? Bakit hindi nyo ba kaya? Hindi nyo ba kaya ang lakas ni Sabi? Eh di ganun pala Kulaong. Parang pinapahayag mo ngayon, hindi mo kaya si Sabi. Eh kasi tinuturo mo pa si MG. Bakit si MG pa ang tinuturo mo? Bakit si MG pa ang kailangang kumalaban kay Sabi? Eh di ba nandiyan ka na? Kinakalaban mo na si Sabi? Sabi mo, meron kang DILG undersecretary na pinapabili mo lang ng bigas dati. Meron kang colonel na kaibigan, general na ngayon. Tauhan mo lang. Tapos yung sinasabi nyo na peking lawyer lang, hindi nyo kaya. Aba, ang lakas pala ni Sabi talaga. Sabi nyo, peking lawyer. Sabi nyo, hindi tunay na lawyer. Eh bakit hindi nyo ba kaya? Ba't kailangan nyo pa ng isang Makagago? Ibig sabihin, hilahod ka, Kulaong. Ibig sabihin, wala kang lakas para kalabanin si Sabi. Wala kang koneksyon. Hindi mo kaya si Sabi. Alam ko na. Hilahod. Walang lakas, walang koneksyon na si Kulaong. Lahat ng kanyang mga pinagyayabang na mga tao, baka tinalikuran na siya. Kaya, hindi niya makayang kalabanin si Sabi. Kasi alam niyo, napakadali lang pabagsakin ni Sabi. Bakit? Punta ka lang ng istasyon. Wanted pala yan. Sabi mo, pakita mo lahat ng warrant of arrest. Ipakita mo kung saan to naglalagay, kung saan tong nakatira. Sabi mo, alam mo na bahay. Pero bakit hindi pa rin nahuhuli? Kulaong. Nakalimutan ko nga pala. Kwentuhan nga lang pala naman yun. Magaling ka nga palang gumawa ng kwento. Na alam mo naman pala at inamin niya sa iyo na siya ay may 16 criminal record at talaga namang nakulong na dati sa panggagancho at kasalukuyan pa rin ang gagancho at mas lalo pa ngayong nanggagancho dahil nga in-endorse mo. Sagot. Kita nyo walang maipakita si Kulaong na solid kahombre na sinasabing nagancho ni Susan Yance. Wala maipakita. Yung pong lahat ng mga nagrereklamo kay Kulaong, lahat ng mga nagpunta kay Kulaong na sinasabing na biktima ni Sabi Lawyer o ni Susan Yance, na biktima po 2023-2024 pa. Eh kailan lang ba in-endorse o sinoutout ni MG si Susan Yance? Last month lang. Around November 25 yata. So, paano nangyari yun? Na etong si MG ay naka-apekto o nakagawa ng implications niya dito kay Sabi. Lahat ng mga nagrereklamo sa iyo, Kulaong, napakatagal na palang sinasabi nilang nabudol sila ni Sabi. Ano yun? 2023 nabudol, kasalanan ni MG? Sagutin mo yan ng maayos, malumanay, Makagago. Hindi obligasyon ni Makagagong sumagot sa'yo. Sino ka ba? Sino ka bang tukmol ka? Puro kakayabangan. Yun lang.
Maraming salamat. Hindi nagyayabang si MG. Totoo siya sa mga sinasabi niya. Ha? At kung ikay mahuhuyo kulaong, totoo yun. Mabuhay kayo. Sagutin mo yan, makaogag. Huwag kang gamol, Hindi ha? yan. Hindi, hindi obligasyon. Hindi obligasyon ni MG na sagutin yan. Ikaw kulaong ang sumagot. Ikaw ang sumagot dyan sa mga nabiktima na yan. Sabi mo, sasamahan mo sa pagdedemanda, sasamahan mo sa kung ano-ano. O, samahan mo. May meron ako na nakita dito, may nag-comment kanina. Eto, sabi, Boss Mac, tanong ko lang, nakulong ba si Kulao pero available ang kaso niya pero wala siyang pang-bail, hindi ba siya makakalabas ng kulungan? Good if. Oo, kung available yung kaso niya, wala siyang pang-bail, hindi talaga yan makakalabas. May nakita ako dito eh. Eto, nakita ko na. Sabi niya, Boss Mac, hindi ba kaya lalabas na nagpa-publish o nag-endorse ng law firm based kung paano niya shoutout si Sabi about sa legal advice? Di po ba dapat para sa mga legit na attorney lang yun? Yun nga yung sinasabi ko. Na baka nga pati si MG ay biktima. Dahil hindi niya alam kung abogado ba o hindi si Sabi. Buti sana kung ang in-endorse ni MG ay ganito kung ganito sinabi ni MG, sa mga meron po diyang kinakaharap na kaso, may mga problemang legal. Pumunta po kayo sa law firm ni Dasabi Filipino Lawyer. At sa kanila po kayo magpahawak ng inyong mga kaso. Sila po ay mga mapagkakatiwalaang abogado, magagaling na abogado. Abogadong de Campanilla. Sa kanila po kayo lumapit. Sa kanila po kayo magpa-handle ng inyong mga kaso. Yun! Tingin ko talaga, sabit si MG. Kasi sinabi niya sa mga follower niya, pumunta kayo sa law firm niyan, diyan kayo magpahingi ng legal na usapin. Lumapit kayo diyan. Sila ang kunin yung abogado sa mga kaso nyo. Yun talaga, baka kahit ako para mapapaisip ako, naku, bakit ginawa ni MG yun? Pero, yung pinromote ni MG ay legal advice. Anong masama dun sa legal advice? Ang legal advice, walang bayad. Libre lang. Yun ang sinabi ni MG sa kanyang vlog. Isa for members only na vlog. Libreng legal advice. Shout out yun. So, anong pananagutan ni MG? Marami pong nagbibigay dyan ng legal advice. Marami po dyan na nagbibigay ng mga legal advice sa mga kapwa natin na mga mahihirap. Yung mga may alam sa batas, nagbibigay din yan ng advice. Kaya anong kasalanan ni MG doon? Wala na lang maibato si Kulaong. Yun. Maliwanag naman. Ito po ay talagang dinadivert na lang ni Kulaong ang issue para lang po. Hindi po. Kahit po yung mga ako meron akong nakakausap, pulis, binibigyan ako ng legal advice eh. Meron akong kakilala. Nag-aral ng pagpupulis. Nagtatrabaho ngayon doon sa gobyerno sa Maynila. Ano pa pangalan ng pinapasukan niya? Sa gobyerno yun eh. Hindi siya nakapag-take ng exam sa pulis. Pero may alam siya sa batas. Binibigyan ako ng legal advice. Kahit saan,
na mga nakapag-aral ng law pwedeng magbigay ng legal advice. May kaklase nga ako si Gregorio. Nag-aral ng pagpupulis pero hindi nakatapos. Pero kapag meron ako mga tanong tungkol sa batas, alam niya, sinasagot ako. Paano akala niyo? Kapag ikaw hindi ka abogado, hindi ka na pwedeng magbigay ng legal advice. Basta alam mo yung batas, alam mo kung ano yung tama't mali, alam mo kung ano yung pinupunto na batas ng isang taong humihingi sa ng advice, pwede ka magbigay ng legal advice dyan. Pero still, kapag mga kasuhan na talaga, doon ka talaga sa tunay na abogado. Kaya kayo tong mga Normanians, kaya kayo naloloko kasi ni Kulaong. Kasi nga nakikita ni Kulaong itong pagkakataon na ito para para ilihis ang issue, hindi sa kanya. Piruin nyo ito kung gaano kalakas mag-divert si Kulaong ng issue. Ngayon, ang parang ang dating, si MG pa ang nang bubudol ng OFW. Kung makapagsalita si Kulaong sa kanyang vlog o sa kanyang channel, akala mo talagang si MG ang nambubudol ng OFW. Diba? Parang alam mo yung ang lakas niya talaga na si MG, ang laki ng pananagutan dahil sa pag-shoutout kay Sabi. Pero tanungin nyo, kayong mga Normanians, bakit hindi maipakita ni Kulaong yung warrant of arrest? Bakit wala? At kung nasa e-warrant yan, dapat binigyan na kayo ng link ng e-warrant ni Sabi. Bakit wala? Isa lang ibig sabihin yan. Walang katotohanan yung sinasabi niya na may warrant of arrest si Sabi. Yung kanyang hawak siguro na warrant of arrest, hindi niya alam kung kay Sabi talaga yun. Ang babaw kasi ng comprehension ni Kulaong, Chris Del Gomez. Yan. Ate Ira, shout out. Okay, Ate May Alcantara, may brain cells kaya si Kulaong? Meron siguro. Baka isang piraso. Jason Vergara, pag endorsement, ibig sabihin bayad si MG at may kontrata sila. Ang shoutout din, pwedeng sabihin o banggitin pero wala silang kontrata. Yun na lang po. At isa pa nga, kunwari ako. Na-shoutout ako, kunwari lang. Eto, papakita ko kayo ng shoutout. Eto, isang shoutout lang. Para anuhin lang natin kunwari ito, magsha-shoutout sa akin dito, matindi to. Malupit na tao to, panoorin ninyo. Shoutout Macmac Pablo Follow, subscribe. Okay yan si Macmac. Boss Macmac, mabuhay ka. Siguro naman kilala nyo kung sino yan. Imposible namang hindi nyo kilala kung sino yan, di ba? Sinoutout ako ni Big Boy Cheng. Ngayon, nang hold up ako kunwari ng bangko. Nang hold up ako. Ang dami kong nakuhang pera. Ang dami kong dinamay doon sa ginawa kong pang-hold up. Tapos, ito pa matindi. Ang dami kong nakuhang pera. Tapos ganyan na nga nangyari. Doon tayo magbabase sa shoutout. So ibig sabihin, damay na ngayon si Big Boy Cheng sa akin.
Ganun na ba yun? Diba? Yan yung ano, hindi ko makitang logic eh. Dahil lang sa nag-shoutout, yun na kagad ang kanilang sasabihin na malaki ang kasalanan ni MG. Eh, di katulad nga nito, si Big Boy Cheng, sinoutout ako, sinabihan pa ako, magaling yan si Makmak. Eh, nang hold up ako bangko. O, paano yun? Paano yun? Eh di ibig sabihin pala niyan, damay na pala sa akin si Big Boy Cheng. O, ito pa, isang nag-shoutout sa akin. Sayang eh, yung eto, pakita ko na lang. Eto po. Ayan. Ay, nakatakip pala tong teka, tanggalin natin tong ni Kulaong. Eto, pakinggan ninyo yung shoutout sa akin, ha. Binati ako ni Yorme Isko Moreno. Hi, paring Makmak. Happy birthday sa iyo. I wish you all the best and good health and more birthdays to come. And may God continue to guide and bless you. Mag-iingat ka, pare. May babati pa sa iyo ito. Iyon, no? Magandang dilag. O, ingat ka, pare. Happy birthday. Hi, paring Makmak. Happy birthday sa iyo. I wish you all the Ano yun? Sinoutout ako ni Yorme Isko Moreno. Tapos nang hold up ako ng bangko doon sa Maynila. Tawag pa sa akin ni Yorme Isko Moreno, paring Makmak. Kasi ninong po yan ng anak ko eh. Di damay na naman si Yorme pala sa akin kapag gumawa ako ng katarantaduhan. Diba? Yun po yung gusto nilang ipasok sa isipan natin eh. Si MG, ang sabi lang, may binibigay na pre-legal advice etong Dasabi Filipino Lawyer. Buti sana kung ang sinabi ni MG, yung mga may kaso dyan, punta kayo kay Dasabi Filipino Lawyer, yan ang kunin yung abogado, magaling yan. Diyan kayo magpa-abogado. Magbayad kayo diyan ng malaking halaga. Magbigay kayo pera. Yun, baka kahit ako maisip ko mali nga si MG doon. Pero yung gano'n na shout out at binigyan lang ng kumbaga parang kapalit sa naitulong ni Sabi Lawyer, shout out kasi 'di ba gano'n naman kapag ikaw ma-shout out ka na isang vlogger ba, nakakataba ng puso na yun eh. Lalo't sikat. Ay, naman. Kaya alam nyo, sabi ko nga, ang mga Normanians, galing ako dyan. Alam ko ang galawan dyan. Alam ko ang galaw ni Kulaong. Pero kung kayo po dyan kay Kulaong, hatakin kayo sa kumunoy niyan. Ganyan po si Kulaong, hindi po yan titigil. Talagang kayo po hindi po niyan titigilan hanggat hindi kayo nasasama sa kumunoy. Kaya nga ako umalis diyan, kaya nga umalis ang 14 vloggers diyan, kaya nga umalis si Kuya Alpha Romeo diyan, si Kuya Nasukir. At marami pa pong ibang umalis. Bakit? Hatakin kayo niyan sa kumunoy. Kaya lang, kung ayaw nyo maniwala sa amin, okay lang. Hindi naman kami mahahatak sa kumunoy. Hindi naman kami mapeperwisyo buhay eh. Kayo naman eh. Diba? Pero kapag pinagtawanan namin kayo sa mga darating na araw dahil sa mga kabobohan ninyo, makita namin kayo umiiyak-iyak dahil kayo tinatarantado na ni Kulaong, minumura kayo. Bahala kayo sa buhay nyo.
Ay, naku, 129 pa lang yung likes natin. Grabe naman yan. Isang oras na ako nagbubunga nga dito. 485. Ang viewers, 129 na 129 pa lang ang likes. Palike naman po diyan. Oh. Ayun, Ramil Cruz. Nag-plot twist si Kulaong. Si MG pa ngayon ng bubudol ayon kay Kulaong. Ate Mayet, bahala sila. Oh, yun la, dito lang sa Gedli si Ate Birdie Badjola. Luhiyain to the void. Ayun, like muna ako. Ayan. O, palike po ng ating live, palike po. Libre lang po yan, yung like nyo. Yung ating pong channel, hindi naman po ako nang hihingi ng palipad dito katulad ni Kulaong. Yung like lang ninyo, okay na po yan. Malaking blessing na po yan na ma-like ninyo ang video ko. Salamat po sa mga magla-like. Alvin Almenyana, hello po. Glenn Magramo, from Dubai. Tilted Jojo, magaling kasi mag-poker face si Kulaong, Boss Mac kahit problemado na. J. Milamataw, ano ba yun? Matao. Prinsesang Palaboy. Sa next live ni Kulaong mag-flood comment na i-unsubscribe si Supot. Naku, binigyan nyo pa ng kita yun. Di nyo ba alam na kada sa 100 comments ninyo, pwedeng kumita si Kulaong ng $1 to $2 tapos pa-flood nyo pa ng comment. Kaya tuwan-tuwa yun kapag nagpa-flood kayo kasi kumikita siya. Sherabit, ayun, nag-like na. Kuya Henry, pa-like naman po. Third night, lamay na po ito. Mag-like na kayo. Glenn Magramo, kwentuhan lang. Mag-like na kayo dito kay Kulaong nga. Nagpapalipad kayo, makabash lang Oo nga, white trend. Absent yata si Chi. Kanina nandito, Ate Virgie. Ramil Cruz, Boss Macmac, mabuti pa rin naniniwala. Madami pa rin naniniwala kay Kulaong. Pag nabudol ni Kulaong, iyak-iyak na naman sila. Tama. Blue, binaligtad ni Kulaong ang sitwasyon. Doon siya magaling. Yun nga ang dating ngayon, siya pa magaling. Ate Mayet, nandiyan pa din. Pink Butterfly. Aldrin Javier, baka subok tayo kay Insan BBM. Richmond Kalahate, pinapalakas na lang niya loob niya para sa mga supporters niya kung meron man. Prime 1, nang iinis na lang yan si Kulaong. Kasi lubog na, pinipilit niyang inisin mga kalaban niya in case na mainis at manakit sila, talo sila kaya dyan na lang nakakapit sa pangiinis yan si Kulaong. Chris Tunay, totoo yan na wala naman talagang pakialam yan sa ibang tao. Way lang niya yan para may pang-rebat kay MG. Tama. Pa-victim effect pa ngayon ng demonyo. Ate Mary Davies, hello, good evening, Mac Chismisan again about San Goku Laong. Yun nga po. Ayan, ate. Salamat Mary Davies. Ayan, mga tropa pips natin dyan. Miss Bulabog. Chris Jel Gomez, Natano. Ayan, hello po. Kuya Richie. Shoutout. Okay, oo, yan din naisip ko na para ma-divert yung katarantaduhan niya. Ganun ginawa ni Kulaong. Upel. Alam na maitim niyang balak. Akala niya makakalusot siya sa mga matang agila ng mga tao. Hindi siya makakalusot dito, di ba, Chris Jail? Natano, wala na kasing pang-bail, kaya iniiba niya ang topic para mag-away si Boss MG at si Sabi. Tama. Brian Lib, ayun, salamat sa pakulay. Okay, Michael Ocampo, trilyonaryo pero hindi makakuha ng reputable at certified na tauhan at bodyguards. Ang kinukuha, mga tulad niyang kriminal. Birds of the same feathers, Kulaong. Okay, Ate May Alcantara, people with similar interests group together. Miel, ng Cereza Force. Hi, Chi, andito ba yung lab team mo? Nag-midnight snack pa wala pa daw si Ate Elizabeth na pisa. Okay, di ba? Kaya anak ko, wag na lang po tayo. Yung tanong kanina, ito si Jamie. Boss Mac, tanong lang kung nakulong ba si Kulaong pero bailable ang kaso niya pero wala siyang pang-bail, hindi ba siya makakalabas ng kulungan? Hindi po. Kapag bailable ang kaso mo at wala kang pang-bail, hindi ka makakalaya. Pag nag-bail ka, makakalaya ka. Pero kung ikaw ay no bail ang kaso mo, hindi ibig sabihin no bail talaga 'yon.